Sa nakaraang Chapter 7 ng Kagubarashi, sa kanyang daan papunta sa tindahan ni Hinaw, si Chihiro ay nakatagpo ng ilang magician na gustong kunin ang naitakdang ibigay ni Soju sa sinumang makakabalik sa batang babae at sa Mystic Sword. Gayunpaman, ito ay hindi lamang pagkakataon na ang isa sa kakilala ni Chihiro ay dumating para iligtas siya, at dahil nakita ng magician na ang dumating na kakampi ni Chihiro ay mas malakas, ang magician ay tumakas. By the way, ang pangalan ng lalaking ito ay si Azami, siya ay nagtatrabaho sa isang partikular na sangay ng gobyerno na ang tawag ay Kamunabi na pinapangalagaan ang seguridad ng bansa. At sa ngayon, ang bansa ay binabantaan ng 6 na Mystic Sword at kahit na ang Mystic Sword ni Chihiro. Sa huli, gaya ng inaasahan, sa tulong nitong mga nakakakilabot na makapangyarihang sandata, ang mga villain ay siguradong gustong gumawa muli ng kaguluhan katulad sa panahon ng Seti War. Pero sa ngayon, dahil si Azami ay kaibigan ni Rokuhira at Shiba, ang impormasyon na pumapalibot sa pangunahing karakter at sa kanyang mystic na espada ay hindi na ipag-alam sa iba. Ang pangunahing purpose ng pagdalaw ng kanilang kaibigan ay para i-report ang impormasyon na sa isang buwan mayroong mangyayaring auction na ang tawag ay Rakuza Market kung saan ang mga VIP ng Underworld ay magtipon-tipon, at ang Mystic Sword na Rakoshin Uchi ay i-auction ni Sojo. Pagkatapos ang eksena ay napunta sa mga villain, sa panahon ng pagpupulong ng membro ng Hisako, sinabi ni Sojo na ang lahat ay naaayon sa kanyang plano. At by the way, kung ating titingnan ang background, sa tingin ko ay napansin ninyo na ang sitwasyon ay pareho sa palasyo ni Muzan sa Demon Slayer. At marahil ang space na ito ay magic ng membro ng Hisako, at ito ay interesanting makita itong gamitin sa laban. Sa parehong chapter si Sojo ay nagdesisyong personal niyang haharapin si Chihiro para kunin ang kanyang Mystic Sword. Ang Chapter 7 ay natapos sa pagbanta ni Azami kay Chihiro na siya ay hindi pa handang harapin si Sojo. Ang Chapter 8 ay nagsimula kay Shiba na iminumungkahi kay Chihiro na siya ay magpahinga muna at huwag muna siyang lalabas hanggat maaari. Sapagkat kahit na sila ay tinutulungan ngayon ng organisasyon ng Kamunabi, ito ay tila ang paghahanap ni Sojo sa batang babae at sa Mystic Katana ay lalamig ng ilang sandali. Gayunpaman, gaya ng sinabi ni Azami, si Chihiro ay hindi pa handang harapin ang isang mapanganib na kalaban na nangangahulugang kailangan nilang mag-ingat sa kanilang mga plano, at bukod dito, si Chihiro mismo ay kailangang maghanda sa nalalapit na laban. Samantala, nagdesisyon silang maghintay kasama si Hinaw na malugod silang tinanggap sa kanyang tindahan. Sa chapter din na ito, ang karakter ni Daruma ay naihayag. Ito ay lumilitaw na ang kanyang pangalan na Daruma ay isa lamang nickname para sa kanyang sorcerer, at ang kanyang tunay na pangalan ay Madoka nor Isako, isang makapangyarihang sorcerer na nabubuhay para lamang pumatay at hindi alam ang lasa ng pagkatalo. Ito ay at least hanggang ang karakter na ito ay matalo ni Chihiro. Siya ay binigyan ng nickname na Daruma dahil sa mga sumasabog na Daruma na kanyang ginagawa. Sa panahon ng pagtatanong ni Shiba sa kanya, ilang interesanting impormasyon tungkol sa kanyang nakaraan ang lumitaw. Ang kanyang sariling pamilya ay tinalikuran siya dahil sa katotohanan na habang siya ay kinukuha bilang contract killer, ang lahat ng kanyang pamilya ay tinawag nilang bombers. At dahil dito si Madoka ay namuhay ng naiiba sa kanyang pamilya, dahil bagaman ito ay kanyang sariling kasalanan kinailangan niyang alisin sa kanyang sarili ang ibig sabihin ng pag-iral. Gayunpaman, sa sinabi ni Shiba sa kanya na kung kaya niyang magpakita ng ganyang klaseng mukha, siya ay may kakayahang magbago. Sa karagdagan, ang pagtatanong ay hindi intensyong tapusin si Madoka katulad ng nakaraang mga villain na naipakita sa nakaraang mga chapter. Sapagkat si Shiba ay nagdesisyong bigyan siya ng isa pang pagkakataon na tinake advantage naman ni Madoka. At siya ay nagdesisyong muling kunin ang tiwala ng kanyang pamilya. Kaya agad niyang tinawagan ang kanyang ina pero hindi ito sumasagot ngunit ang kanyang kapatid ay sa wakas sinagot ang kanyang tawag. Siyempre dahil sa kanyang nakaraan, siya ay hindi partikular na sabik na makipag-usap sa taong sumira sa kanilang pamilya. At naintindihan ni Madoka na hindi lamang siya basta-bastang papatawarin ng kanyang pamilya sa lahat ng kanyang ginawa.
Sa pagsabi niya na siya ay titigil sa pagpatay ng mga tao at hinding-hindi na siya magiging sorcerer na si Darumo. Alam ni Madoka na ito ay gugugol ng maraming panahon para muling makuha ang nawala, pero siya ay handang gawin ito. At pagkatapos ng matagal na pag-uusap ng magkapatid, ang kanyang kapatid ay sumang-ayon na sunduin siya sa umaga, at ang bagong araw na ito ang magiging simbolo sa kanya para magbagong buhay. At noong si Madoka ay pumasok sa sasakyan, mabilis niyang napansin na ang kanyang kapatid ay namatay. Sa kanyang pagtitig sa dugo ang katawan ng kanyang kapatid, siya ay mabilis na natusok ng katana sa likuran. At hindi ka maniniwala kung sino ang pumatay, si Sojo Genichi ay personal na dumating para tapusin si Madoka. At noong tinanong ni Madoka kung bakit pinatay niya ang kanyang kapatid, sinabi ng villain na ang kanilang kamatayan ang kabayaran sa trabahong hindi pa nakumpleto. Kaya ang psycho na ito ay pinatay hindi lamang ang kapatid ng magician na si Daruma pero pati na rin ang kanyang ina. At dahil sa kanyang sugat na natanggap, ang mga sumasabog na manika ay nagsimulang lumabas mula sa katawan ni Madoka na agad namang sumabog, at naging huling sanhi ng kamatayan ni Madoka aka Daruma. Pagkatapos napatayin si Daruma, walang sinayang na oras si Sojo at pumunta sa nakakabatang kapatid ng magician na gumagamit ng brainwash. Ang nakakabatang kapatid ay gustong maghiganti sa pangunahing karakter sa pagpatay niya sa nakakatanda niyang kapatid. Pero kahit dito, marapat na ipinakita ni Sojo sa atin ang kanyang bulok na katangian, dahil pagkatapos na matanggap ang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Chihiro, si Sojo ay nagdesisyong mag-warm up sa lalaking ito bago siya lumaban, at agad niyang pinatay ang lalaki. Gayunpaman, bago siya namatay, nagawa pa rin niyang magamit ang kanyang brainwash magic kay Sojo at ipinakita sa atin ang isa sa mga nakakatakot na alaala ng villain. At sa totoo lamang, ang alaala na ito ay nagmumukhang nakakatakot, may maraming bangkay ang nakabitin at isang partikular na tao ang nakatayo sa ilalim. Maski ito ay ang villain mismo o ang kanyang kapatid ay hindi pa natin alam. Pero ito marahil ang dahilan kung bakit si Genichi ay nagdesisyong kunin ang madilim na daan. Pagkatapos niyang patayin ang sorcerer na gumagamit ng brainwash, si Sojo ay agad na pumunta sa tindahan ni Hinaw. Pagkatapos halos niyang mapatay si Hinaw, pero si Chihiro sa ilang paraan milagrong nagawang pigilan ang atake ng kalaban. At ginawa niya ito sa kabila ng katotohanan na siya pa rin ay walang gaanong oras para magpahinga at alisin ang consequences ng paggamit niya ng Abyssal Blade. Pero walang anumang oras para magpahinga, dahil mula sa isang tingin ni Chihiro sa katana alam niyang ito ay ang Koregomo, at naintindihan na ang taong nakatayo sa kanyang harapan ay walang iba kundi si Genichi Sojo. Sa katotohanan, ito ay maliwanag mula sa takot na makikita sa ekspresyon sa mukha ni Charo. Ang kalaban na ito ay hindi gumawa ng anumang seremonya at agad na inatake si Chihiro gamit ang isa sa teknik ng Mystic Katana. Ginawa niya ito para siguraduhin ang kanyang target ay tinataglay ang huling Mystic Sword na ginawa ni Rokuhira na hindi pa alam sa buong Japan. Ang pangunahing karakter mismo ay ginamit ang kanyang Abyssal Blade, at nagawang madepensahan ang kanyang sarili mula sa atake ng kalaban. Ang ekspresyon sa mukha ni Sojo ay kumikinang ng kasiyahan dahil sa wakas natagpuan na niya ang kanyang hinahanap. Kaya sa susunod na chapter ng Kagurabashi ay siguradong magbibigay ng nakakamanghang laban. Sa unang pagkakataon si Chihiro ay lalabanan ang isang nagmamay-ari ng Mystic Katana. Ang laban ay malinaw na hindi madali, sapagkat siya ay walang anumang oras para muling mabawi ang kanyang lakas pagkatapos ng nakaraan niyang laban. Pero sa pag-alam niyang ginamit ni Sojo ang ginawa ng kanyang ama sa pagpatay ng inosenteng buhay at gumawa ng kasamaan, malinaw na si Chihiro ay hindi basta-bastang susuko. Umaasa ako na sa susunod na chapter ipapakita sa atin ang buo at sabihin sa atin kung paano gumagana ang ikatlong teknik na tricolor goldfish, kaya dito natin tatapusin ang video na ito. Kung nagustuhan mo ito, huwag kakalimutang mag-iwan ng like, at mag-subscribe sa channel. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.